Naku mga kababayan, ito yung nakakagulat na pahayag ni John Vic Rimulya na lahat daw ng membro ng Alpha Group ay kakasuhan ng NAPOLCOM at ng DOJ. Naku, damay dito si Gretchen Barito. Kaya ito yung nakakagulat na balita ngayon na kung saan kinakabahan lahat ng membro ng Alpha Group. Mayroon palang binabayad sa grupong ito na buwan-buwan. Kaya damay-damay lahat. Grabe no. Kaya ito ang balita atin na panoorin. Kurtisi sa atin ng UNTV. No sacred cows. Kung kahit mayor, kahit governor, kahit senator, basta kasama sila doon sa Alpha Group na yan, anyone involved in the Alpha Group will be charged kung tama ang case doon. Walang sasantuhin ang National Police Commission o NAPOLCOM sa pagsasampa ng kaso laban sa mapatutunayang sangkot sa missing sabungero. Ayon kay NAPOLCOM Chairperson John Vic Rimulya, ito'y kahit pa mataas na opisyal ng Philippine National Police o mga opisyalis ng gobyerno. Nako, nakakaano to, di ba? Nakakakaba, nakakaano kay Gretchen. Kasi sabi ni Chavit Singson ay ang kay Gretchen diyan ay talagang negosyo lang ang pagsali sa Alpha Group, pero tumaas daw yung kamay ni Gretchen nang magsabi si Atong Ang kung ipagpatuloy nila yung pagkuha sa mga sabungero. Isa daw sa nagtaas ng kamay si Gretchen, so accessories to the crime na ito kaagad. At lahat pala sila ay may hinati-hati na parang share galing kay Atong Ang ayon sa testimonya ni Tutoy. Kaya damay nga silang lahat dahil nakikinabang sila sa kita nito, sa kita nitong grupong ito. At kaya kung ano man ang desisyon ng leader nila, di ba? Damay talaga yung mga membro. Kasi kasama sila sa butuhan butuhan kung ano yung mga strategy nila para hindi daw malugi yung kanilang kumpanya ng sabong. Kaya ito, napagdesisyonan ng grupo, majority, na yun nga, kukunin daw yung mga sabongero kaya nagiging missing. Hindi natin banggitin kung paano na ano yun, di ba? Hindi natin i-describe ng graphic description kasi bawal sa YouTube. Kaya ito para sa akin ilang babae ba ang meron sa Alpha Group? Kawawa naman yung mga babae, di ba? Ginagamit pa ng mga lalaki diyan. Tapos nasama pa sa ganyan. Hindi naman siguro ang mga babae ganun ng utak sa mga lalaki na membro na kaagad, dukot ng dukot kaagad, di ba? Kaya pero sa batas ay talagang accessories to crime. Kahit na hindi ka nga kasama sa ginawa na yon, pero kasama ka sa grupo, parang fraternity yan Kapag membro ka ng fraternity at merong kaso ang fraternity group mo, ay kasama ka talaga dahil membro ka, lalo na kapag ikaw ay opisyalis or opisyal. Opisyal ka sa grupo na yan, katulad ng Alpha Group, sila yung pinaka-leader pinakataas. At merong 20 mahigit na membro daw ng Alpha Group ayon kay alias Tutoy, dahil si alias Tutoy ay membro naman ng Alpha Group. So merong 20 plus na membro na lahat daw yan ay kakasuhan ng NAPOLCOM at ng DOJ. Kaya walang kawala kasi magkakapatid tong DOJ at saka sa NAPOLCOM ay nandyan si John Vic Rimulya, sa DOJ naman ay si Crispin Rimulya. Kaya walang kawala. Kawawang mga to. Grabe. Sinayang nila yung kanilang yaman, di ba? Kung nagnegosyo na lang ng mga RTW, di ba? Yung mga malinis na trabaho. Nagnegosyo na lang ng food chain, di ba? Gusto kasi bilyon-bilyon kaagad ang kikitain Kaya anumang taas ang lipad ng tao or ng bagay ayon sa physics ay babagsak din ito ng ganon din kataas. So kung mataas ang iyong lipad, babagsak ka rin ng napakataas, napakasakit. Durog. Alright, balik tayo sa balita, courtesy ng UNTV. Sinabi ng kalihim na inisa-isa na ni Julie Patidongan alias Totoy
sa kanyang affidavit ang pangalan ng mga sangkot sa kaso ng nawawalang sabungero. Kaya tiyak aniyang kilala na rin ng Department of Justice kung sino-sino ang miyembro ng tinatawag na Alpha Group. Base sa pahayag ni alias Totoy, ang Alpha Group ang siyang tumatanggap at naghahati-hati sa 7 milyong piso kada buwan bilang protection money. Naku, Ang standards kasi ng DOJ is reasonable certainty for conviction. So dahan-dahan talaga nilang tinatahi lahat yan. Pag may natahila nila, kami ni na General Torre ang mag-aaresto sa kanila kung sino man sila. And I repeat, no sacred cows. Wala kaming sasambahin dito. naku, walang sasantuhin, walang sasantuhin. 7 million pala, buwan-buwan ang paghahatian ng Alpha Group na parang protection money. Kasi meron ding palang mga opisyalis na membro ng Alpha Group. Opisyal ng PNP meron isang ex-general para sa proteksyon. 7 million pero hati-hati silang 20 katao diyan. So magkano bang bawat isa buwan-buwan? Halos 1 million eh. Nasa 700 yata buwan-buwan. So malaking pera na yan. 6 months lang ay ano ka na milyonaryo ka na Makakabili ka na ng bahay, lupa, kotse. Grabe ang bilis ng pera, ang laki ng pera, nakakalula. Kaya kung ikaw ay babagsak, ay nakakalula din ang babagsakan mo. Medyo mataas, galing sa outer space. Babagsak ka sa lupa. Grabe. Kaya nga sa relihiyon na Buddhism, ang desire daw ang pinaka pagkakamali ng tao dahil sa desire ay ma-destroy ang iyong pagkatao dahil sa desire ikaw ay magkasasala. Magkasala ka dahil sa desire. Desire, yung gusto mo. Yung sobrang pagkagusto mo. Diba? Desire. Kaya yan talaga. Hindi talaga nagkakamali ang Biblia, no? Ang Biblia ay kahit na ang Buddhism, yung sinabi ni Buddha na your desire will destroy you. Ayan nga, dahil sa desire Desire na magiging multi-billionaire ka agad in a little span of time. Dapat kasi pinagkayuran talaga yung milyonis na yan. Hindi dapat kukunin lang sa isang taon. Di ba mga kababayan? Kasi greedy na yan Greedy ka na sa pera. At bawal din yan sa Biblia, di ba? Bawal sa utos ng Diyos. Kaya ang karma ay sumusunod. Kasi hindi malinis Grabe. At hindi lang yan, may mga buhay na nawawala. Kaya hindi talaga siya malinis na klaseng pera. Grabe, dito lang sa Pilipinas nangyari yan. Grabe klaseng mga tao to. Alright. Okay, balik tayo sa video. Courtesy ng UNTV. Inaasahan na rin aniya ni Rimulya na magsusumite ng kanilang counter affidavit sa loob ng 5 araw ang 12 aktibong pulis na pinangalanan ni alias Totoy. Samantala, sinabi ni Secretary Rimulya na malaking tulong sa investigasyon sa kaso ang pagkakatagpo ng posibleng hip bone ng tao mula sa nasisid na remains sa Taal Lake. It brings us closer to the conclusion of the story. It all ties up now. Sinabi ni alias Totoy, kung nakita yon, kasi may video tayo ng abduction, may video tayo ng forced confession. Ngayon kung mahanap yung katawan, then it all ties up that it is a conspiracy, a grand conspiracy amongst all of them. Kung yung hip bone na yun ties up to one of the basic sabongeros, then it will be conclusive already na nagko-corroborate ang buong storya ni alias Totoy kung paano nangyari from beginning to end. Ayan, so talagang hindi na makakatulog dito ang grupo ni Atong Ang. Grabe, no? Mapigilan pa kaya ito ng pera? Hindi magpapabayad yung mga Rimulya Kasi mga yan mayaman din yan at mayroong paninindigan. Kaya noon nababayaran lahat kahit Supreme Court, di ba? Sabi ni Atong. Pero ngayon parang hindi. Inandyan pa si General Torre. Ang gusto lang ni General Torre ay marami siyang medal, marami siyang trophy. Ayaw ni General Torre ng mga suhol-suhol Kaya nagkakamali si Atong Ang sa administrasyon na ito. Dapat tumigil na siya, di ba? Sinayang niya yung bilyon-bilyon niya
dapat tumigil na siya, pero kahit titigil siya ay nagawa na nila yung kasalanan na napakalaki. 2022 yata yun, 2021 yung pag-abduct sa mga missing sabungeros na yan. Ang masaklap dyan ay merong 2 minor de edad. Grabe, 2 minor de edad gusto kong mapublish ang video na yon, yung report sa 2 minor de edad. Kawawa, umiiyak yung nanay. Umiiyak yung nanay kasi mga 17 years old pa. Sumama lang, nagpapatuka lang ng mga manok yun. Pero isinama pa rin sa kanilang modus na iligpit. Walang kasalanan talaga yun kasi nagpapatuka lang yun ng mga manok. Grabe. Dapat, sabi nga ni Chavit Singson, legendary yan sa mga ganyan, sa mga sugal-sugal si Chavit. Pero sabi ni Chavit, dapat pinarusahan lang yung mga nag-QP, yung mga nagkasala. Bakit naman daw papatayin? Yun nga ang bilib ako kay Chavit Singson. Dahil kahit ganun yun, noong kapanahonan niya ay napakaastig ng Chavit na yan. Pero walang ganito na nililigpit yung mga walang kalaban-laban ng mga sabungero. Nag-QP lang pwede naman yun gapusin at pagsampalin ng hambalusin ng mga sapatos at ng bakol ng belt. Pwede naman yun di ba, pagapangin sa asin. Parusahan nga pero kinuha ang hininga kinuha ang buhay, kaya malaking kasalanan. Yun ang kasalanan talaga nila Atong. Wala silang respeto sa buhay ng tao na ang gumawa ay Diyos. So Diyos lang ang dapat magdesisyon ng ganyan. Pero kung talagang katulad sa mga mafia sa labas, hindi naman nila nililigpit Pinarusahan lang. Ipabugbog, putulan ng daliri, ganun lang yun. Pero sumobra ang grupo ni Atong, sumobra. Sumobra, grabe. Isilid ka naman ba sa sako tapos ihulog ka doon sa taal. Wala ka na wala ka nang hininga. Tapos yung katawan mo ay hinulog pa sa di ba, nilubog pa. Kaya double murder Grabe, sinunog pa, triple na. Grabe. Kaya napaka rumal-dumal talaga. Dito lang sa Pilipinas nangyari yan. Doon sa Mexico, makikita natin ay makikita lang sa daan kinabukasan yung nakabulagta na yung tao. Pero hindi ganyan na sinusunog pa, nilagay sa sako, hinulog sa tubig, sa lawa. Sobrang-sobra. Grabe. Kaya wala nang kawala. Wala nang kawala. Sabi nga ni Chavit, hahabulin ka niyan. Hahabulin ka ng batas. Mabuti pa si Chavit, alam na may batas na hahabol, di ba? Ito kasi sila, hindi naniwala sa Diyos, hindi naniniwala sa batas. Akala nila lahat ng administrasyon ay mabayaran lahat. Kaya ganun ang nangyari. Grabe. Balik tayo sa balita ng UNTV. Nauna nang sinabi ng PNP Forensic Group na prioridad nila ang pagproseso sa 6 na buto ng tao mula sa 71 remains na nakuha sa Taal Lake. Sa katunayan, nasa drying stage na sila ng mga buto na siyang kukunan ng DNA sample. By morphology, I don't By morphology po, it's of human origin. Talaga Oo. Kaya pa-prioritize natin kasi we want to find out agad kung may magiging tayong profile given the condition na 4 years tapos nasa birth of water. Sinabi kahapon ng Forensic Group na malaking hamon sa kanila ang pagkuha ng DNA sample, lalo na't 4 na taong nakababad sa tubig ang mga ito. Ang 71 buto na nakolekta ng Forensic Group mula sa Taal, 6 dito ang sa tao. Ayan, so nahirapan daw ang Forensic Group sa pagkuha ng DNA dahil 5 taon o 6 na taon na. Kakatawa naman yan. Kahit ngayong Jurassic yung mga dinosaur makukuhaan pa ng DNA yung buto. 1 million years na, 3 million years yung nakaraan. Basta't may buto and then hindi sinunog ang buto, ay meron ba talaga yung matira na DNA? Kasi doon yung kukunin sa pinakailalim ng
pinakailalim ng buto eh. Hindi naman sa ibabaw ng buto yan kunin yung DNA. Kaya ito sabi ni Sabitri na kapag patagalin nila yan ay baka mabayaran sila niyan. Mawas out yan. Ito nga yung pinatagal-tagal nila yung DNA na yan, DNA test. At kapag pinatagal yan ng isang buwan ay baka mayroong gagapang sa kanila at babayaran sila ng bilyon-bilyon dyan. Kung bilyon-bilyon yung ibubuhos sa harap mo, isang truck na pera, di ba? Maduduling ka talaga. Maduduling ka eh. Kasi makapagpatayo ka na ng mansion, makakabili ka ng sports car, makapag-impok ka sa bangko, makapagnegosyo ka pa, mag-retire ka na, at doon ka titira sa, sabihin natin, sa Bahamas. Di ba? Masarap na buhay. Parang nanalo ka ng sweepstakes niyan. Namigdat ng luto. Di ba mga kababayan? Kaya ito, pagka ginagapang na tong grupo ng forensic na sabihin na lang nila na lahat yan sa baboy lang yan ang mga buto at DNA ng baboy. Kapag ganyan nang lalabas ay siguradong nagkabayaran. Di ba mga kababayan? Kapag nagbago ang sasabihin ng mga forensic dyan sa PNP ay wala na. Meron nang nangyari na nagapangan. Alright, hanggang dito na lamang muna ako mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Comment na lang sa inyong nalalaman tungkol dito at sa inyong mga saloobin sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Malaking tulong at yan lang ang maitulong ninyo sa aming mga content creator, ang pag-subscribe, pag-share kung pwede at pag-like. Hanggang sa muli, paalam and God bless us all.